Does God pray to God? Does God pray to God? So if he was God on earth, how can God pray to God? Lampas 3 milyon na ang nakapanood sa videong ito. Aniya, does God pray to God? And he was God on earth. How can God pray to God? Tinatanong ng taong ito ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. Ayon kasi sa paniniwalang Islam, si Jesus ay isang propeta lamang at hindi Diyos. Kaya tinatanong nila ngayon, kung totoong Diyos si Jesus, bakit siya nagpatira pa at nanalangin sa Diyos Ama? Bilang Kristiyano, alam natin at tayo'y naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos at tagapagligtas. Wala pong duda yon. Ngunit paano ba natin sagutin ang tanong na ito kung sakali may magtanong sa iyo sa kaparehong tanong? Ngayong araw, yan ang tatalakayin natin. Unang-una, patunayan natin galing sa mga talata ng Biblia ang pagiging Diyos at tagapagligtas ng Panginoong Hesus. Kasi ito naman talaga ang pinakasentro ng paksa. Gusto nilang palabasin na hindi Diyos ang Panginoong Hesus kaya sinagdasal sa Diyos Ama. Unahin na natin ang pinaka-popular na talata ng Biblia, ang Titus chapter 2 verse number 13. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibig sabihin, hindi lang siya basta Diyos, ngunit siya ay dakilang Diyos. At hindi lang basta dakilang Diyos, ngunit siya rin ang ating tagapagligtas. Wala pong ibang Diyos dito sa mundo na magliligtas sa atin galing sa dagat-dagatang apoy, yung nakasulat sa Revelation chapter 20 verse number 15, maliban po sa ating Panginoong Hesus lamang. Pangalawang talata, John chapter 1 verse number 1, ang sabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At sa verse number 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang tinawag na salita sa talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ang sabi, ang salita ay Diyos. At sa verse number 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Yun ang ilang mga talatang nagpapatunay na Diyos ang Panginoong Hesus. Kung tutuusin, napakarami pang mga talata sa Biblia na nagpapatunay sa pagiging Diyos ng Panginoong Hesus. Ngayon puntahan na natin yung tanong, kung totoong Diyos si Hesus, bakit siya nagpatira pa at nanalangin sa Diyos Ama? Simulan natin sa Philippians chapter 2 verse number 6 down to verse number 8. Ang sabi, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Napakalinaw po ang talatang ito, mga kapatid. Si Jesus ay likas at tunay na Diyos. Ngunit, kusa niyang hinubad. Hindi ang pagiging Diyos, ngunit ang pagiging kapantay ng Diyos. Malinaw po yun, kapatid.
Sabi nga sa Hebrews chapter 1 verse number 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. So the Father and the Son are co-equal God. Dahil ang anak at ang ama ay iisa. John chapter 10 verse number 30. Ang tawag doon, the mystery of the Godhead. Dahil ang pagiging Diyos ng Diyos ay hindi kayang ipaliwanag ng dunong ng mga tao na likha lamang ng Diyos. Ngunit, bakit nga ba hinubad ni Jesus ang pagiging kapantay ng Diyos Ama? Sa diretsong sagot, ayon sa talata, upang magiging katulad ng isang alipin, tulad ng isang karaniwang tao at maging isang tao. Ayon nga sa Hebrews chapter 2 verse number 17, kaya't kinakailangang matulad siya sa kaniyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang pinakapunong pare, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Dito mas minatibay pa ang dahilan kung bakit kinakailangan ni Jesus na maging katulad ng isang tao, at iyan ay upang maipakita sa mga tao kung paano maglingkod sa mga gawain para sa Diyos. Ang kanyang buhay dito sa mundo bilang tao ay ang pinakamagandang ehemplo o tularan kung paano tayo magpuri, sumamba at kasama na doon ang kung paano tayo magdasal o manalangin sa Diyos Ama. Kaya ang diretsong sagot sa tanong kung bakit si Jesus ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos Ama ay upang maipakita sa atin kung paano manalangin sa Diyos. Dahil nakita ng Panginoong Hesus ang maling pamamaraan ng pagdarasal ng mga Hudyo at maging sa mga Hintil sa panahong yaon. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse number 5, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinaguga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. At sa verse number 7, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. So yun po mga kapatid, nais ng Panginoong Hesus na i-correct yung maling pamamaraan ng pagdarasal ng mga tao sa panahong yaon. Kasi nakita niyang mali ang kanilang pamamaraan. Kaya sa Biblia ay maraming beses na si Jesus ay pinapakita niya sa kaniyang mga alagad kung paano magdasal at makipag-usap sa Diyos Ama. Kaya sabi ni Apostol Paul sa Philippians chapter 3 verse number 17, mga kapatid, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Pag-ukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Kaya mga kapatid, sundin natin kung paano manalangin ang Panginoong Hesus. Dahil yun ay sadyang ginawa niya upang ating tularan. Hanggang dito na lang po, at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito, at pindutin niyo na rin po yung notification bell kasi marami po akong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.